Audrey. Ito nga, napapanon, pinag-uusapan kanina nga si Jules na talaga namang andun sa isa sa mga eskwelahan, nagmo-monitor sa first day of school. Pero mga boss, i-check naman natin, para to sa mga magulang, i-check naman natin ang presyo ng mga school supplies. Nagtaas kaya o ganun pa rin yung presyo ng mga school supplies? Malakas ba yung demand nito? That's right. Makakasama po natin ngayong umaga dito sa Good Morning Boss, si DTI Undersecretary Vic Dimagiba. Sir, magandang umaga po. Good morning, boss. Apo. Sir, kamusta po ang monitoring ng DTI sa presyo ng mga school supplies? Napakaganda po itong school year. Nagsimula kami noong first week of May. And then, medyo mahaba-haba ngayon this school year. Dahil ang mga eskwelahan, marami pang magbubukas eh. Yung today, public school lang yan. Ang private school yata hanggang end of July meron. So, 3 months yan na daily monitoring, Monday to Friday. So far, ang resulta po ay lahat naman po ay within at pasok sa sinasaad na gabay presyo ng school supplies. So, ito pong mga kalagitnaan ng May, syempre yan po yung mga panahon na talagang ang mga magulang ay bumibili ng mga gamit ng mga bata. Wala pong na-monitor ang DTI ng mga nag-overprice? Wala po. In fact, nakita namin nung nag-launch kami ng monitoring, kasama ko si Secretary at si Senator Bam Aquino, yung price tag ng isang ballpen mataas ng 50 centavos. So, ang ginawa ng may-ari ng bookstore, pinalitan niya right on the spot. So, nag-comply. Pangalawa, kaming diskwento caravan ng mga today po, June 1, dyan po sa Taguig, sa City Hall po ng Taguig. Hindi lamang po mga notebook, pad paper, ballpen at lapis, pati na po yung mga gamit ng bata. Sapatos, school bag, pantalon at polo shirt. Malaking kwento dyan. Hindi bababa ng 10% to 50% from, say, piliin mo na yung pinakamura, Divisoria, mababa pa po sa Divisoria, sa Diskwento Caravan. So, dapat pakaabangan ng mga boss natin sa may Taguig ang Diskwento Caravan na yan. Hanggang kailan po ito? At saka lilipot isang pa po araw ba ng yung ibang Taguig, lugar? pero next week po sa Manila, yung kasabay po ng pagdiriwan ng Araw ng Kalayaan, meron po June 11 at June 12. Diyan po gagamitin niya sa Luneta po. Alam mo, Audrey, last year andyan tayo, ang ating kaibigan na si Jota Mesis, kasama po dyan sa caravan ng DTI. Dumog po talaga yan. Dahil una-una, medyo convenient. Ano yan, di ba? So, ibig sabihin po, sa Maynila next week, ano pa po yung ibang schedule nito? Kasi sa mga probinsya po, meron po sa mga regional offices, sumangguni na lang po sila sa talagang schedule at saka exact place, sa kanya-kanyang lugar po, sa buong Pilipinas. Hindi lamang po sa NCR ang programang Diskwento Caravan, buong Pilipinas po ito. Alam niyo po, sabi ni Secretary Armin Luistro ng Department of Education, nasa halos mahigit 24 million yung mga estudyanteng papasok ngayong school year. Today. Negosyo naman nitong mga traders natin, mga school supplies. Napakaganda po itong taon na to. Naglabas po kami ng gabay. Nandiyan po yung mga brand ng notebook, pad paper, Crayola, lapis at ballpen. Pero sa actual monitoring, natagpuan namin marami pang mga brands na hindi pa namin naisama sa listahan. And most of them are cheaper pa dun sa gabay. So ngayon, starting today, pinapa-revise ko yung gabay kasi nga hanggang July pa naman yung school opening. Nang sa ganun, mapadami pa namin yung nandoon guide prices, to include po yung brands na hindi po na-submit sa amin ng mga manufacturers. Meaning po, talagang ang daming supply po ng school supplies. So, syempre, mostly ito sa Metro Manila dinideliver. Wala naman pong nakikitang problema doon ng DTI? Wala po tayo nakitang problema doon. Lahat naman po yan ay dumadaan din sa pagsusuri ng ibang ahensya ng gobyerno, lalo na po sa lapis at sa Crayola. Yun po tinatawag na kung may lampas ang lead content o hindi. Okay, pero again, sir, siguro talagang pangamba ng mga magulang yung pagtaas ng presyo. Ano po ba ang, kumbaga, paruto po tayong nakita na nag-overprice, lumalabag? Kapag nakita po kami ng lampas sa gabay o sa guide price, papadalan po namin ng sulat, tawag po namin doon, show cause letter, And then, agad-agad within 48 hours, sila po ay nagko-comply. Pag nag-comply, na po yun. Close case na yun. Karamihan naman po, minsan sabihin, hindi lang niya alam, etc. Pero halos
mababa pa sa gabay namin ng aming namomonitor. Kaya I think hanggang sa katapusan ng July, ng lahat ng eskwelahan nagbukas na, pwede pa po kulang ng school supplies at reasonable prices at depende po sa gusto nilang kalidad. No? May mura, may hindi masyadong mura at meron din man high-end. Alam niyo sir, dahil nga lumalakas yung demand, ano? Sabi ko nga kanina, 25 o 24 million ang estudyante. Dahil ang lakas ng demand, talagang ang kompetensya rin yan, pababae naman sila ng mga presyo. Opo. So nakakabuti yan para sa ating mga magulang na namimili. Hindi lang yun, no? Yung pong isang style na nakita namin, nagbabundle sila. Yes. Say, pack of 10 pieces of notebooks or pieces of yung kahit sa ballpen, 3, 6. Sa Crayola man, may 8, may 16, may 24. So, pipili lang ng mga magulang kung anong kailangan ng anak. Na huwag naman bibili ang 24, baka after one day, putol-putol na. Hinangat-ngat ko yun ng bata ko mga lapis. Yung weekend nga, napatbat ako sa mga ibang bookstore. Talaga namang, punong-puno. Pila po talaga. No? Yeah. Kahit sa Divisoria, pumunta din ako. Talagang, napakadami na talagang nagsisibilihan ng mga school supplies na napapanahon, no, Audrey? Biglang may pumasok sa isip ko na kay Music Week, ano? Kasi napag-uusapan po natin public school ngayon. Yung mga private school po, yearly nagpapalit po ito ng libro. Ito po ba, medyo mabigat ito sa mga magulang kasi yearly hindi pwedeng ipagamit sa kapatid na dahil iba na naman ng libro. Ito po ba yung namomonitor din ng DTI? Actually, DepEd yan, pero i-share ko na experience ko as parent, no? Nagkaroon din naman tayo ng mga grade schooler. Workbook kasi yung ginagamit sa private school Yung workbook, mapansin nyo, kayo galing din siguro sa private school, doon na mismo ang mga quizzes, hindi ba? Ay, doon mo na sasagutin. Kung math, doon mo na kino-compute. Hindi mo na talaga siya pwedeng paggamit next school year. Pero I think ang private school may konting flexibility sa ganong klaseng practices. So, hindi naman po pinagbabawal ng DepEd. Kaya ganun lang po yung status ko. Sa public school, pinapahiram ang libro, hindi ba? So, tapos ibabalik mo. Tapos ayusin mo, next school is hindi nila sinusulatan ang workbook. No? Meron silang pad paper, doon sila nag-quizzes. No? Sa private school, yung mismong workbook doon pati doon na Matanong nga natin minsan yan sa DepEd, dahil alam niyo po, sa public school, kagaya nga na sinabi ni Yusek, mari mo ipamana sa halimbawa may kapatid ka nakababata sa'yo, yung libro mong ginamit this year, mari niya pa rin gamitin. Unlike sa private school ngayon, even yung mga science books, kasi nakikita ko to sa mga pamangkin ko, hindi na pwedeng paggamit sa susunod. Kasi sinasubmit mo minsan na the end of the school year yun Pero actually, nire-recycle yata nila. Pinapahiram yan sa mga orphanages, mga bahay ng mga bata na ampunan, tapos nagiging guide. Kasi may mga theories naman yan It's actually a book. Pangalawa, yung exercise na mismo. Okay. Maiba lang tayo, Yusek, kasi may mga NGOs po na tinututukan naman yung mga may kasamang toxic na mga Crayola or yung mga school supplies o may mga lead content, tama si Carla. Ito po ba'y tinututukan din ng ayaw po, hindi na po nahuli ang pamalaan dyan. In fact, ang Food and Drug Authority, nakasama namin sila sa monitoring. Meron na rin sila ng tinatawag na parang spectrometer yan Ito yung Crayola, portable. Nababasa na yun, mga elements ng chemical na nandoon. At sasabihin na niya kung pass o fail. So, on the spot, pwede kang kumuha ng produkto pag ang isang element yan nagsabing fail dati yung NGO lang meron yan. Ngayon meron na rin yung pamalaan. Kaya pantay na lang po kami sa aming advocacy, monitoring. Hindi po nahuhuli ang pamalaan sa bagay na yan. Ayan, ang dami na natin na pag-usapan. Pero, Yusek, saan po ba ang next nating diskwento caravan at ano-ano pa po ba ang mga tatanggapin? Today sa Taguig, next week po, June 11 and 12, Manila po. Sa Independence Day celebration po. Okay. Sir, bilang huli, Yusek, advice niyo po sa mga magulang na hindi pa bumibili, especially nasa private school, dahil next week pa naman yung kanilang pasukan. Opo, tuloy-tuloy lamang po ang DTI, kaya enough supply, prices are reasonable. Kung may panahon po kayo, sumaglit kayo sa aming diskwento caravan ngayon, Taguig, mga Taguig po,
Meron din po sa June 11, 12 sa Manila. And then sa iba't ibang opisina po nandito sa buong Pilipinas, sumangguni kung anong schedule at ang lugar. Ngayon, kung meron pa kayong suliranin sa supply at sa presyo, meron po tayong call center 751-3330 or text po sa 0917-834-30 Monday to Sunday from 8 to 5 p.m. May tutulong po sa inyong mga empleyado po ng DTI para po sa inyong mga katanungan, ganun din ang mga complaints po. Okay, malaking bahagi talaga ang DTI para sa mga, alam mo, mabigat para sa mga magulang, tuition fees, school bus, baon, tapos school supplies pa. Mabuti na may mga discount sila dahil itong mga magulang na to nagsusumika para mapagtapos yung mga anak. That's right. At ang maganda dito, itong Descuento Caravan, hindi lang po yan sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Oo, ayan. Again, maraming salamat po. Ngayong umaga nakasama po natin Victorio Mario Dimagiba ng Department of Trade and Industry. Maraming salamat, sir. Mga boss, dyan lang. Magbabalik pa ang Good Morning Boss.